So guys, ito po, may nagpadala sa akin ng video na ito. Diyan po sa Albert Elementary School sa Sampaloc, Manila. Tingnan nyo naman po, saan ka nakakita ng public school na ganyan kaganda? Diba? Napakaganda po. Parang hindi mo iisipin na yan po ay public school. Pero ginawa po yan ng City of Manila. Sinimulan nung panahon ni Yorme Isko Moreno. At ngayon po ay tinapos sa termino ni Mayora Hani Lacuna. Naaalala ko pa, pumunta po kami doon sa groundbreaking dyan sa Albert. Kasi malapit lang yan dito sa bahay namin. Yung naglagay sila ng time capsule. Diba? Tapos kumaga nagkaroon ng speech si Yorme Isko, yung kanyang vision para po sa mga estudyante ng Maynila, para po hindi na po magkulang ng mga classroom ang lungsod ng Maynila. Kumbaga ngayon po sobra-sobra pa yung pong classroom na meron. Yan po ay pangatlo na. Nauna yung sa Manila Science High School matapos. Pagkatapos po yung sa Rosario Almario sa May Tondo. O ito po yung pangatlo at meron pang pang-apat na ginagawa po ngayon, Ramon Magsaysay, sa may bandang Espanya naman po yan, Sampaloc pa rin. Pero ito pong sa Albert, I think ito ang pinakamalaki doon sa lahat ng mga ginagawa. Talaga napakalawak po, napakalaki at 10-story, fully air-conditioned, yung pong mga pasilidad, dekalibre, ang gaganda, yung pong mga laboratory, yung pong mga facilities, auditorium, court, lahat po talagang napakahusay, napakaganda. Only the best for the people of Manila. Diba? Only the best para po sa mga batang Maynila na future ng ating bansa. Okay? Kasi po sa totoo lang, sabi nga ni Yorme Isko, kung gagawa ka na rin lang ng proyekto, gandahan mo na, 'di ba? Itodo mo na. 'Di ba? Gobyerno po ang may may hawak ng malaking pondo sa bansa. Yan po ang may kakayahan na magtayo ng mga ganyang kalalaking at kagagandang mga istruktura. 'Di ba? Kung gagawa na din naman lang tayo, 'di ba? Wag na nating tipirin yung ating mga estudyante. Let's give them the best facilities that money can buy. At yan nga po ang ibinigay ni Yorme Isko at ni Mayora Hani sa mga batang Maynila dito po sa Albert School. And alam niyo po sa panahon ngayon na kung saan parati pa rin na issue yung kakulangan sa classroom. Kulang yung classroom, kulang yung teacher to student ratio. Parating alanganin, parating not enough. Pero ito po, kung sinecure ni Yorme Isko yung pong dami ng classroom sa Maynila for the next few decades. At least secure po yung Maynila na may enough room para sa mga estudyante niya. At sana po ay pamarisan po ng mga ibang lugar pa sa bansa na ganyan po dahil kulang sa space, vertical po ang ginawa. At hindi lang gumawa ng mataas na building na may mga elevator at mga kompletong kagamitan, kumbaga pati po yung mga lahat po ng mga gamit at mga facilities dyan at mga kailangan ng estudyante ay kinumpleto po at ngayon magagamit na ng mga estudyante. Sana I'm looking forward po na makita ito pong eskwelahan na to na ginagamit na ng mga estudyanteng Manileño at it will produce the next generation of great Filipinos, 'di ba, dito po sa ating bansa. Kaya proud ako kay Yorme Isko na sinuportahan ko. Tingnan niyo naman po yung husay kapag talagang yung mayor ay ginusto po na baguhin yung pong direksyon ng kanyang syudad. Talagang nagkakaroon po ng resulta. So good job Yorme Isko. So yan na muna po ang ating video sa ngayon. Tuloy-tuloy lang po yung ating coverage. Umiinit na ulit yung politika. Umiinit na ulit. So Pilipinas, God first. Bye-bye guys.